Kung pumasok si Ate Amy, yari yung mga nagplano. Yari talaga. Susuportahan pa ni BP Sara. Susuportahan pa ng Duterte. Ano mangyayari? Saklap, di ba? Close are we to finding out? Give us around 25 days. It will be done. Sir, nakakagulat pa Ano? yung lalabas doon sa motive and dun sa... It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Yan ang aabangan namin. Yan! Yan na! Yung mga amulong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Sa mga nagsasabing Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hay! Nako, ito na. Papalitan na ang ating House Speaker nag-leak, mga kasama. Ano ito? Ano itong nag-leak na balita na itong si Lulong, isang malaking bakulaw ay papalitan na. Sino ang papalit dito? Yan ang tanong natin, mga kasama. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. At lagi kong sinasabi sa inyo, bukas, Mayo 1 na. Ihanda nyo na ang sarili nyo, prepare nyo na yung mga listahan ng Duterte plus 2. At ito, may balita. Summon from the Office of the Prosecutor, hinihain kay BP Sara. Nako. Ito na ang simula ng mga pandudurobo na naman nila. Ito, simulan natin yung balita dito. At merong, sabi nung isa, yung nangingitim, hindi naman daw siya natatakot. Alamin natin yan kung ano yan. Ito yung kwento na sinakay si Tatay Digong at dinala sa The Hague na wala man lang proper jurisdiction yung ICC at Interpol at hindi binigyan ng due process. Nakakagalit, diba? Nakaka-bad trip, ika nga. Pag nalaman mo, tapos ganyan pa ang pagmumukha mo, nakakagigil ka. Sabi ni Aling Ledesma, kung pwede ka lang tirisin, titirisin ka niya. Ito, ipasok na natin. Kumakalat ngayon sa social media ang PDF file document na ito na kung saan ay tila nagko-complain si DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa rampant corruption sa Kongreso at tila nagmumungkahi kay President BBM na palitan na si Martin Romualdez bilang House Speaker. Nako, ibang klase to. Laglaga na to. Gusto palitan yung pinsan? Sinumbong? Nagkaroon ng tahakang pandudurobo? Wow! Lilihisin nyo naman ang istorya. Sasabihin nyo na naman na talagang grabe na ang pandudurobo sa kamera. Matagal na ho! Dapat natin yung pasinabi yan. Ngayon, ito nagkakabukuhan na. Bakit? Kasi pag ito ay pinalitan, alam nyo kasi, wala na siyang kakampi. Dahil matatastas na ho ang lahat ng mga alalay niya at alyansa ng durobo. Wala na humboboto. Kaya siguro nag-initiate na ito, kunyari, paalisin nyo ko sa House Speaker. Ganon kasimple mag-isip itong bakulaw na ito. Ganyan sila mandurobo ng tao. Lilinlangin na naman. Pero tuloy natin baka maganda ang balita at sila ay magbardagulan, talagang malalaman natin yan dito sa balita na to. Ayon naman sa mga netizens, ay baka naman drama lang ito. Yan ang sinasabi ko. Baka panibagong playbook, baka panibagong palabas na naman nila, hindi pwede yan. Negative yan. Hindi kayo paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Maniwala kayo. Hindi na kayo paniniwalaan. Bakit? Ubus na kasi ang kaba ng bayan. Tapos ganon,
Kunyari, ganti, kunyari ganun, may lumalabas na leakage. Wow! Na kunwari ay galit-galitan Oh. sila. Ayon pa sa nadiskubre ni ka-Eric Jeff Celis. Here it is now. The PDF file copy is with me. The Marcos Romualdez Alliance is breaking up soon. And please read and share the explosive memo below. True or false? Totoo ba ito? Or fake ito? At ayon Ito, dito natin malalaman sa ating kababayan. Ano sa palagay nyo? Totoo kaya ito, mga kasama? Isang survey naman dyan. Samahan mo ng like at share ng video natin. Isang survey. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng leakage video na ito? Na papalitan? Ay, type nyo sa comment section. Totoo yan, Kuya Goods. Naniniwala kami na papalitan. Bakit? Bistado na. Hindi totoo yan. Drama lang yan. Sabi ng iba. Oo, drama lang yan. Pautot lang nila yan. Para ang istoryahe, malito na naman. Dahil meron na naman problema sila. Saan? Sasabihin nila, bagsak ang alyansa. Dahil kanino? Sinisisi ngayon yung isa. Corrupt daw. Matagal na yan. Dapat matagal yun ang binaklas yan sa Kongreso. Sisisihin nyo, ubus na. Papalitan nyo, ubus na. Para makaiwas lang. Ganun lang kasimple yun. Baka para makaiwas sa asunto. Dahil maniningil na ang Agila ng Davao. Maniningil na ho ang mga senador, ang Duterte. Malapit na. 12 days to go. Pag nanumpa na yan, sabay-sabay ang Duterte na yan, plus 2, lalo na pag pumasok. Ito lang may pasok lang natin. No? Pag pumasok ko si Ate Amy sa alyado ng mga Duterte, tas-tas ka ngayon lulong. Tas-tas kayo ngayon mga bakulaw. Tas-tas kayo nagplano kay Tatay Digong. Tandaan nyo yan. Si Ate Amy naghahain na ho ng mga kaso. Pakakasuhan na kayo. Mamaya abangan nyo, merong isa, nagmamatapang pakunwari. Pero mararamdaman nyo, para hong nahahadlok na ang mama. Wala na siyang kakampi. Yung higher, pakakasuhan. Yung isa, retired na. Pa-retired na. Yung kapatid, naguhugas kamay. Sino kakampi mo? Si Lulong? Hindi ka kakampihan ni Lulong. Maghuhugas kamay din si Lulong. Kahit na, ginawa nilang kasalanan, kayo ang ituturo. Kaya kayong dalawang magkapatid, sabi ni Aling Ledesma, yari daw kayo. Nako, ayan na. Abangan nyo sa susunod na istoryahe. Abangan nyo sa susunod na kabanata. sa nilalaman ng dokumento, Memorandum for the President from the Executive Secretary through Yusek Marilyn Charis A. Lagamon, Office of the Appointments Secretary, LILO Survey Presentation on April 8, date April 15, 2025. 1. This pertains to submit a post-meeting report on the LILO Survey Presentation. The undersigned attended on April 8. Attendees for the presentation are the President, the Secretary Remulla, OPC Secretary Ruiz, PMS Secretary Masukat, Congressman Tiangco, OPC Yusek Castro, Sir Juni Leilo, Mr. Ron Leilo. 2. Sir Juni Leilo presented the latest poll. The leadership has seen a sharp drop in approval and trust ratings since former President Duterte be arrested. Most candidates from the Alyansa para sa Bagong Pilipinas approval ratings has dropped by 3% to 5%. The election situation has changed compared to the last month and needs to be taken seriously. 3. Continue to expand the government's good governance measures on people. Kuwari lang ito eh. Hindi ko alam Ako ang paniniwala ko dito parang drama lang ito, yung mga liklik na ito. Hindi ako mapapabilib dito. Mapapabilib mo lang ako dito pag sinabi ng nakaupo dito, umalis ka na dito lulong. Ikaw ang nagsira sa pangalan ko. Diyan mapapabilib ako. Pero sa gagawa-gawang kwento na ito na papalitan, naku, malabo.
Ang gagawin natin dyan, yung istoryahin nila, wag natin paniwalaan. Ang paniwalaan natin ngayon, itong mga umuusad na investigasyon dahil nagsalita na si Madam Amy o si ate. At merong isang mama na alam natin na medyo iba na yung pakiramdam. Ate Amy, ikaw na ho magbalita sa amin. Ano ba ang totoong lagay? Ito todo na ba? Na ipakukulong o talagang balak na talaga ipakulong? Eto lang, mapasok lang. Pag nanalo ho, si Madam Amy. lahat na nagplano, baka magkabaligtad, baka makulong. Yan ang tinatawag na betrayal. Yan ang tinatawag na try. Bakit? Bakit? Kasi, Pilipino yan. Oo, pinakulong nyo o pinagkalulo nyo sa ibang lahi. Dapat dito sa Pilipinas yan, hinatulan kung meron mang kaso. Ang matanda, wala pang kaso, nakulong na. 'Di ba? Bakit ganun? Unfair. Tapos, hindi pa nabibigay yung interim. Bad trip, 'di ba? Ngayon, eto na, yung 10 Duterte lilipad na kasama ang 2 plus 2. Kung halimbawa lang na ito mga kasama, kung pumasok si Ate Amy, yari yung mga nagplano. Yari talaga. Susuportahan pa ni Bibi Sara. Susuportahan pa ng Duterte. Ano mangyayari? Saklap, di ba? Wala na yung mga boss nyo. Eto, pasok mo, Ate Amy. Yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Sir, can we just get your reaction dun nga po sa recommendations ng committee ni Senator Amy regarding nga po dun sa investigation sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na kayo daw po ay dapat investigahan at kasuhan na sa ombudsman? Di ko nga alam kung totoong committee report na yun lumalabas o ano to eh. But, so welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Sir, bakit po tayo hindi natatakot? Ano po yung... Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, this the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Ay, Sir, willing nako. humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Guys, other topics, sir, okay lang? Sige. Sir, on the Anson Ke investigation, what do we know so far? Ano po ba yung nakukuha natin ngayon? Nakuha na natin ang yung direct participants. Pero inaayos lang yung mastermind tsaka motive. That's one thing that we're trying to determine right now. Okay. Sir, how close are we to finding out? Give us around 20, 25 days. It will be done. Sir, nakakagulat pa Ano? yung lalabas doon sa motive and dun sa... It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Yan ang aabangan namin. Baka mas nakakagulat talaga, itong lalabas. Pag sumalpok na ang 10 Duterte at plus 2, pag nanalo na at na-announce na, doon kami, siguradong magugulat. Sa pwedeng gawin, dahil sa ginawa, ginawa nyo raw para sa bayan ang dami nga hindi natuwa. Pansinin nyo, nakipag-birthday yung milyon-milyong tao. Sa tingin nyo, tuwan-tuwa yun? Ibang klase, no? Ibang klase. Abangan nyo rin yung ibang kababayan natin na makikipag-birthday. Gusto nilang malaman kung ano talaga, kung ano yung mga bagay-bagay na gusto nyo rin malaman. Yun lang para naka-ready rin kayo. Hindi rin sila. At least kayo ready na rin. Ano sa tingin nyo? Anong palagay nyo mga kasama?
Hindi ba kayo mapalagay? O talagang gusto nyo rin talaga merong makitang inaaresto na rin ng mga... Oo. Kung ano yung ginawa nila kay Tatay Digong, pwede rin mangyari yun. Sabi ni Aling Dolores. Pwede. Bakit? Kasi nga, Pangulo eh. Naging Pangulo ng Pilipinas yan eh. Buti sana kung ordinaryong tao lang yun. Ibang klase yung ginawa nyo eh. Di ba? Ano yung ginawa nyo na kinagalit ng taong bayan? Sobra ho yun. Sobra ho yun. Galit na galit talaga. Todo yung pagkadismaya ng taong bayan dyan. Ano pa yung balita ngayon dito? Balitang tanghali. Posibleng iparesto ng ICC si Bibi Sara. Wag kayong gagawa ng ikagugulat nyo. Pag ito si Bibi Sara ay ginawan nyo rin ng kwento, baka magulat kayo. Yan ang sabi ni Aling Margarita. Baka magulat kayo sa gagawin nyo. Survey tayo mga kasama. Anong palagay nyo? Kung halimbawa lang na ito ay gagawa na naman ng kwento at eksena si Bibi Sara, talagang magugulat ka ba? O makikipag-birthday ka? Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte is susunod umanong arestuhin ng ICC ayon kay Senador Amy Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong crime against humanity na isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na sa halip ng mga dating police officials, kabilang na si dating PNP Chief at Senador Ronald Bato de la Rosa, ang Vice Presidente na umano ang uunahin at susunod na target ng arrest order. Pagtiyak ni Marcos, hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa mga dayuhan matapos arestuhin. Nanindigan ng senador na politically motivated ang pagpapaaresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ng International Criminal Court laban sa sinumang inaakusahan sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Kumpirma ni Vice President Sara Duterte na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakumpirma niya raw ito nang dalawin niya ang kanyang ama sa dahig. Nang una raw siyang bumisita, pinapayagan pa raw siya, pero nagkaroon ng restrictions sa kanya at lahat ng kanilang pag-uusap, inire-record na ng ICC. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ano naman yan? Ibig sabihin, nakakainis. Pati si BP Sara, ipapadala nyo? Sa tingin nyo, ganun-ganun na lang yon. Ipapadala nyo si BP Sara sa... Nakakatawa ho kayo. Ibang klase mga soplak nyo sa utak. Kung ganyan ang mga mindset nyo, hindi pwede yan. Hindi ho aabante yan sa sambayan ng Pilipino. Kayo ho ang nagbibigay ng galit sa sambayan ng Pilipino. Kayo ho ang nagbibigay ng problema sa sambayan Pilipino. Di ba? Sa totoo lang tayo. Isipin nyo mabuti kung ano yung pinagagawa nyo. Baka mamaya, naku po, Diyos mio Marimar. Ituloy natin yung kanina, yung leakage, para mas maganda. People's livelihood issues, actively promote low price rice project, address key issues such as employment, inflation, and labor relations. 4. The PR team will need to redouble their efforts over the next month to undo the damage done by the critics against the Malacanang. Their actions on former President Duterte's arrest have severely undermined the strong position we have built over more than a year. 5. Media actions need to focus on Visayas. The key is to carry out intensive and positive propaganda
for the government on multimedia platforms. Let the people pay attention to the fact that the Bagong Pilipinas led by the President can benefit the country so that the people will turn to support the President and withdraw their support for the former President. 6. The Bagong Pilipinas should avoid responding to negative issues, which makes it easier for people to associate us with negative labels. 7. The President thanked Sir Juni Leilo for the presentation and stressed that the midterm elections are of vital importance to the Bagong Pilipinas and cannot ignore the opponents. Regardless of whether the results are satisfactory, the focus of the Bagong Pilipinas in the next stage must be to increase approval and trust ratings. 8. DILG Secretary Remulla said corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez' leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas' approval and trust ratings during the campaign. Even the military has expressed dissatisfaction many times. The President need to make a determined effort to replace the Speaker. The President acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government's approval and trust ratings, and said that will consider to place Congressman Tiangco as Speaker candidate if the result in the House is unsatisfactory. Number 9. Congressman Tiangco said he would adjust the campaign strategies according to the current election situation, especially in media. The opponents' actions have seriously interfered with voters' judgment, which is the main reason for our decline in approval and trust ratings. The President instructed him as campaign manager to fully advance the media actions and make sure it is funded and logistically ready over the next month. For the President's reference. At ito ay pirmado pa nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Para naman kay Crisette Laureto Chu, there's a leaked document going around that is not verified. But if it is true, this is the only time I agree with the person who said it, and very vehemently, empathically agree. If totoo na sinabi nila yan, then it means they are finally self-aware about the damage this person is doing sa government. Having him as one of the most powerful people in this government is the reason people have lost trust in it. Kung ililipat lang ninyo sa ibang posisyon na powerful pa rin siya, expect na wala na talagang mangyayari sa inyo. Some people are the rotten apple inside the barrel, poisoning everything. He is that poison. Samantala, si Lulong sa Malacanang Yan. na siyang sinasabi ni Senator Amy Marcos na siyang binigyan ng komento Kilala na yun, no? Mr. Whitaker. Panoorin natin. Kilala na si Lulong. Samang masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero Nako, abangan natin mga lords kung sino ang lolong. Senator Amy, no, convinced talaga siya na may mga nagmamanipula sa desisyon na ginagawa ng presidente. Mahirap talaga kung may mga nagdidikta. Kasi sa totoo lang, ang isa sa pwedeng mapahamak din dyan ang presidente. Kaya siguro si Senator Amy ay gumawa talaga siya ng hakbang at investigasyon and gusto niyang patunayan na meron talagang nagsusulsul sa presidente. Nako mga lords! Just in! Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos recommends criminal and administrative charges against top officials over alleged irregularities in the arrest, detention, and turnover of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Among those named, Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG
John Vic Remulla, PNP Romel Marbel, PNP CIDG Nicolas Torre, and of course, si Special Envoy Marcos Lacanilao. Malaking tinik talaga sa kanila si Senator Amy. Yan na! No? And based sa lahat ng mga sinasabi ni Senator Amy, may mga ebidensya din siyang magpapatunay na mali talaga ang pag-aresto at pag-turn over kay FPRRD sa ICC. And it's a brave move. No? It's a brave move itong ginawa ni Senator Amy. Tignan natin hanggang saan mapupunta ito. Pero at least alam natin na may papanagutin sa ginawa nilang pag-surrender kay FPRRD sa ICC. Naniniwala ba kayo mga kasweet na papalitan bilang House Speaker itong si Martin Romualdez? Papayag ba siya niyan? O naniniwala ba kayo na isa na naman itong drama? Malamang ho, drama lang lahat yan. Kaya talagang isang pakwela o isang pelikula na naman ang gusto nilang ibigay sa sambayan ng Pilipino. Kaya ho kayo, huwag kayo maniniwala dahil palabas lang lahat yan. Ha? Palabas lang nila yan kasi nga, meron silang pinagtatakpan sa ngayon. Hindi pwede yan. Meron dito, kapapasok lang. Talagang iba yung usapin dito ngayon dahil kahit ako, nagugulat ako sa mga sinasabi na ipapadala si BP Sara sa ICC. Ano ang balita natin diyan, Ate Karing? Everybody's entitled to their own opinion. But I disagree. Yan ang sagot ni PBBM sa paratang ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos na politically motivated daw ang pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Ang senadora naman nangakong lalabanan ng anumang tangkang arestuhin din si Vice President Sara Duterte. Narito ang agenda Yan na! Hannah T. Yung mga amulong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Marcos sa mga nagsasabing kinakampihan niya mga Duterte kahit kapatid niya si PBBM. Di niya sinabi kung sino at saan ito lulong pero anya, kailanman di raw sila nag-aaway ng Pangulo. Kaya lang ayaw niyang pumayag na isuko ang soberanya ng bansa sa dayuhan. Kaya naman, balak irekomenda ng kanyang Senate Foreign Relations Committee sa Ombudsman na imbestigahan ng government officials dahil sa di umano'y politically motivated arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na inakong siya ang nagbigay ng legal basis ng pagka-aresto kay FPRRD sa mga opisyal. Sunod ang kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Remulla na binanggit sa isang on-point interview ng Bilyonaryo News Channel na may group effort umano ang ilang cabinet members sa March 11 arrest. Sina PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Nicolas Torre na posibleng maharap sa arbitrary detention at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao na kailan lang ay dinetain sa Senado. Lumitaw daw ang posibleng violation ng mga opisyal sa anti-graft law, arbitrary detention at usurpation of judicial functions. Wala pang specific date kung kailan ito isusumite ng senadora sa ombudsman at di pa sila nag-uusap ni PBBM tungkol dito. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Agad namang sumagot ang Pangulo. Tutol daw siya sa sinabing may efforts para pagtakpan ng political motive sa pag-aresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nakarating pa sa senadora ang mga haka-hakang susunod na aarestuhin ng ICC si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng bise na kasama siya sa listahan ng susunod na target ng ICC. Let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Pero di pa siya sigurado kung ano ang mga pwedeng hakbang para harangin ang warrant. Baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case. Hindi ko po alam. Haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsa, madalas nagiging totoo. Pinag-iisipan pa rin ni Senadora Amy kung dapat pang ituloy ang pagdinig dito sa Senado tungkol sa pag-aresto kay FPRRD. Tuloy yan. Mas maganda ituloy. Bakit? Para madala na yung mga dorobo. At hindi na sila magpadala ng isang Pilipino at doon lilitisin sa ibang bansa. It's unfair. Bakit pa may husgado rito? Bakit pa may hukuman dito? Nag-aral ang Pilipino, nag-aral kayo, para dito na lang kayo mag-practice. Hindi naman na sinabi na
Mag-aral kayo para ibenta ang Pilipino sa ibang lahi. Sayang. Ang gagaling nyo pa naman. Nag-graduate kayo ng mga law. Hindi naman pala law ang gusto nyo. Diba? Pangdudurobo. Yung iba dyan, nag-aral pa. Magaling sa klase noon. Yung pala, magiging durobo sa kamara. Mag-aantay na lang ng bigay ng kanilang mga boss. Ang saklap, di ba? Ano nangyari ngayon? Eto, abangan natin sa susunod na susunod na palabas. At yung mga bakulaw, ay mag-ready-ready na kayo. Yung mga nagkanulo, kay Tatay Digong, ayusin nyo na ho yung mga dokumento nyo. Kasi, paglipad ng Agila, at pag nagsama-sama yung Duterte, sigurado, alam na more. Kaya wait, there's more lagi ang abangan. Kaya sabi ko sa inyo, ready nyo na ho, Mayo 12, kung ano yung inendorso ni Tatay Digong at yung inendorso ni BP Sara, pero straight nyo yung Duterte para tapos ang laban. Ganun lang kasimple. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye!